Break time, boss. Break time. Tapos din mga parts. Tapos din. At ayun. Makapag-register din tayo ng ating motor. Yan mga parts, good day. At wala na naman akong mic dahil maulan na naman ang panahon. At yun nga, nakapagpalit na ako ng brake pad. Genuine. Yung gamit ko kasi yung brake pad, ano yun, aftermarket lang. So, paabot yung 2 years. 2 years mga parts pero hindi pa pudpud. Ang napupudpud, yung rotor disc, yung napupudpud sa kanya. Kaya yun, nagkaroon ng budget. Ang genuine parts kasi ng Yamaha, dahil sa pagdating sa brake pad, ay talaga 500. Nagbibili ka ng aftermarket, matitend ka na yun na lang ang bilis kasi mura ka yun. Kaya yun, pag ng budget ito ay ng ano, genuine. Saka yun nga, iba yung fittings niya, yung pagkakapit ng brake pad dun sa mismong caliper, yung sa may caliper na bracket. So mas maganda yung kapit niya. Ano ko yung audio ko ito, hirap talaga sila nag-vlog tapos naulan eh. Wala tayong pamalit ng action cam natin pag nasira. So na-address na yung ingay na naririnig ko. Pero may ingay pa rin ako naririnig. Hindi ko alam kung saan banda eh. Kasi maraming dapat i-check pagdating ano eh, pwedeng sa CVT yan. Mga bearing sa CVT. Pero yung mga bearing sa CVT okay pa naman yun. 100% na good pa yun. Kasi natest ko na naman habang sinapan. Pwede sa transmission gear, pwede rin sa bearing ng gearing. So maraming cost. Tapos siyempre yung parang may lumalago to, yung pag-iikot mo yung gano'n na gano'n, bumalik-balik ay lumalago to yung tok 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 tok. Dati hindi pa ganun kalakas yung bago pa. Eh nung tumatagal na, kakaedad na itong NMAX V1, parang lumalakas siya. Lumalakas siguro yung gap. Yan. At may sinari ng mga parts na ano, na ginagawa nila yung sa pinaka ano ba tawag dito, yung sa may gearing, yung pinipress. Kasi mayroon yung gap na ano eh, mayroon siyang gap na parang mga 0.1 o 0.2 millimeter, maliit lang, parang mga ganun lang oh, mga ganun yung gap niya dun sa ano, hindi ko lang kung primary gear ba yun or secondary gear. Di ako familiar, so hindi naman ako mekaniko, so hindi ko pa naman na-address yun. Baka sakaling dun ng isa pang naririnig ko na ingay. Pero yung ingay sa pag nagpipreno akong pumipitik, yung pagpreno ko, pag press ko nito, yung may tick, nawala na yun. Ang hindi ko pa na-address yung may time minsan na pag umarangkada ako. Pero pag ako lang mag-isa talaga, katulad ng ganito, solo lang ako, tahimik naman siya. Pero pag may OBR ako, maingay siya. Yung pag ganito, yung umarangkada ganyan, dahan-dahan. Pero pag ako lang mag-isa, wala. Tahimik siya. So, hindi mo lubos malaman kung saan banda yung ingay na yun eh. So, ma-identify kung saan. Itong ano, jacket. Hindi ko lang saan banda yung maingay dito sa, hindi ko lang sa panggilid. Ang ingay kasi na naririnig ko mga parts, parang lagapak ng belt.
Pero bago pa naman yung belt ko eh. Tapos siyempre naka 1,000 activate ako na center screen. Hindi naman lalabas ako ng belt. Hindi ka talaga kaya ng motor. Ang mga gearing. Kasi hindi lang, malabo sa engine eh. Napakatinig. Ay, hindi naman napakatinig. Ay, hindi lang engine na wala namang ingay na katulad ng iba sa mga ingay ng ibang mga engine na nagkakaproblema na. Kaya yun eh, hindi lang lubos malaman kung saan ba siya. Ma-mention ko lang mga perks ha. Ay nag-comment kasi sa akin eh, kasi ang gamit kong plate number MT-5 pa rin naman, saka yung binigay na pangsamantalang plate number. Sabi daw, baka daw mahirap pa registro. Wala naman. Hindi naman natin kasalanan kung wala tayong plate number eh. Diba? Hindi natin kasalanan. Nagpaparehistro tayo eh. Kung pagkabili man natin ito, naparehistro natin. Hindi natin kasalanan bakit wala tayong plate number. Maaaring kasalanan ng kasa. Diba? Maraming kasalanan ng ibang sangkay ng gobyerno. Maraming wala pa tayong plaka. Kasi yung NMAX na 2019 model, yung month ng July hanggang December, hindi na bigyan ng plaka. Samantalang yung 2019 to June, January to June, karoon sila ng plaka. Ewan ko lang ha, ba't kaya gano'n? Ano kaya ang audio ko dito, hindi masyadong ma-window. Wala eh, nagkakaproblema na rin yung ano ko eh, action cam natin. May mga time kasi minsan naka-parts na gumagawa ko ng video, nagkukurap na yung video ko. Bakit? Matagal na ito eh. Pero itong action cam kasi siguro mga 4 years lang. Let's go to go. At yun nga pala mga parts oh, bumili ako ng bracket sa may caliper kay KRM sa online. Na-mention ko na yan dati, pinagbibigyan ko ng mga parts na NMAX ko sa online. Kasi may time sa mga kasa, wala talagang mga ganong parts eh. Mga payload ng karaniwan na sa mga kasa eh. Kasi hindi kompleto, wala silang stock. Minsan na madalang lang ordering sa kanila or hindi talaga ina-order sa kanila. Gagawin, order sa kanila, tapos magkantay ka ng mga ilang linggo. So yun lang siguro for today mga parts. Wala, konting update lang sa ginawa ko. Nakapagpalit ako ng brake pad saka caliper, bracket sa caliper mga parts. So masabi kong highly recommended din sa in-orderan ko kay JRM yan. Okay yung ano doon mga parts, yung mga parts sila mga karamihan mga genuine, pero sa price may price talaga eh. Lahat naman eh, pag may binibili mo may price eh. Okay na, sige na for today mga parts. Salamat. Salamat. Woo! Lapak lapak.